Sa magandang araw sa inyo lahat mga ka-G-Lovers. So may ayusin tayo ngayon ng sound siya. So, bali ngayon Martes na to, may dinala sa akin na anim na amplifier, isang power amp dyan. Tapos ang naayos ko lang apat. Tapos meron siyang flat screen. Bali 5 pala naayos ko, isang flat screen. Inabot ako ng alas 3. Tinamad na rin ako kasi napagod na ako. Meron pang amplified speaker. So, meron pa ako natirang ayusin. Basta naayos ko lang 4 na amplifier tapos isang flat screen. Inabot na ako ng alas 3. So, ito, may warranty seal pa nga itong ayusin ko na to. Ito lang yung ginawa kong video. Hindi ko na kasi na-video yan yung mga dinala sa akin. Ang dami nga. Parang kung tutuusin, parang ang hirap isipin na matatapos mo agad yung ganyang kadami na ayusin mo. Kaya minsan hindi ako nakaka-reply sa inyo mga ka-G-Lovers kasi busy nga. Tapos minsan pag uwi ko sa bahay pagod na rin. So titingnan natin to. So bali ito na mga ka-G-Lovers, binuksan natin, tingnan natin yung mga parts. Wala naman tayo nakita sa loob. Bali chinek ko na rin yung fuse, okay naman yung fuse yan, yung power na. Tapos yung audio nito, ito okay naman siya. Pakinggan natin. Bali yan, nakikita nyo naman both left and right, meron naman siyang audio, kaya lang wala pa rin siyang tunog. So naisip natin sa tone control yung problema. Ito. Kahit volumein natin yan, tapos mag tap tayo dito, wala pa rin siyang audio na left and right. So posibilidad, ito wala siyang audio dyan. So malamang sa malamang, kung wala siya dyan audio, baka sa supply ito problema sa supply. Pero bakit naman nasabi natin sa supply, may power naman yung player natin. Pero separated kasi yung power ng natin, ng player yan. O, kita nyo, meron siyang separated na supply, may diode din at capacitor. So kahit tanggalin natin yan, walang apekto yan dyan sa player. So i-check natin yan mga ka-G-Lovers para malaman natin talaga kung wala talaga siyang power. So, ang nakalagay na regulator pala dyan, sinilip ko mga ka-G-Lovers, 7808 at 7908, bali 8 volts. Pero nakalagay sa sa board niya ay 12 volts. Pero 8 volts yung regulator. So, kita niyo wala siyang supply. Kahit tanggalin natin yun dyan, meron pa rin power yung player natin, diba? So, check natin ulit. Nakatanggal siya. Yan, nung pag-check natin, wala pa rin talaga siya mga ka-G-Lovers. Kita niya, 0 volts talaga. Yan, totally wala. Ang gagawin natin, siyempre, babaklasin natin to. Tapos, babalik ko dyan. mag-troubleshoot tayo Na-check ko mga na route ka-G-Lovers. ng GBT kaan. Route ng GBT sa ka-drive. So, kahit i-check natin dito sa drive. regulator, wala pa rin siyang supply. Yan, pag chinik natin yan dito, wala pa rin siyang supply. Sa 7808 at sa 7908. So, dito sa resistor, ganun din, may 1 volts. Ito wala. Ibig sabihin, may problema talaga yung supply. So, kailangan natin baklasin siguro to. Tapos, para malaman natin kung saan ba yung nagka-problema. So, ulitin ko lang na i-check. So, i-proper grounding lang natin. Dito natin kunin. So,
pag check natin mga ka-G-Lovers, yan, ganun pa din. Wala talaga siya. O, tingnan nyo, wala. Yan. So, alamin natin kung saan sa kumuha ng supply, tapos i-trace natin. So, tanggalin ko lang to, baklasin natin, tapos trace tayo. So, bali yan, nabaklas na natin, natanggalan natin siya sa casing niya. Ito yung, ano natin, nandyan na yung output natin, tapos yan yung regulator natin. So, pag sinuyod mo siya, papunta siya dito. Yan, pag papunta siya dyan, no. Naka-center tap din. May dalawa siya dyan na capacitor. Tapos, sinusuplayan niya rin yung sa center and sa surround natin na may gamit na IC na TD8, 20, 30. So, i-check natin itong dalawang filter capacitor kung meron ba supply. Yan. I-check natin yan. Yan. Plugin natin ulit. So, okay na. Naka-plug in na siya mga ka-G-Lovers. Yan o, may power na yan. Kita nyo. Yan o, may power na. So, check natin sa filter capacitor. Yan, naka-DC range na tayo mga ka-G-Lovers. Check natin yung dalawang filter capacitor kung may supply ba. At least meron tayong 12, 15, mga ganyan. Na voltage 16. TD8, 20, 30 kasi yung gamit niya. Ito yung resistor. Ang bagsakan niya yan, papunta dun sa filter capacitor. So, wala talagang supply dito. Dito pa lang. 1.2 ang baba. Sa kabila, wala talaga. Yan o. Kita nyo. So, next natin, check natin tong AC. Ito yung source nya. So, titingnan natin kung mayroon ba siyang voltahe. Baka wala nang voltahe. Simple ang problema niyan, transformer. So, check nga natin. 1.2 volts. Napakababa talaga eh. So, ito wala nga oh. Talagang wala. So, na-confirm na natin na wala siyang supply na AC. So, hindi pa natin alam kung alin ba yung sira. So, pwede kasi yung TD2030 na susupplyan. Pwede rin yung diode natin o pwede yung capacitor. So, tinanggal ko na yung power source na itong kulay blue. Na may black. Pinamahawang ko batag. Duwang batag. Dahil pala kaya kang duwang batag ng kabang hanglaw. So, balik i-check natin ng rektahan muna na hindi nakabit yan. Kasi rin ko tinambak. Pero na kung kuko yan. Ay kaya kang duwang batag. Ay katang pinamahawang na gano'n. Maluto. Anong raot? Route transformer. So, ito na mga ka-G-Lovers. Check nga Dahil natin. nagagana ning sa side Ito, check natin yan. Tapos, usa ka. So, titingnan natin kung ilang volts ba. So, hindi pala kita yung multimeter natin. Yan, okay. Convert naman ito mayo. Hanap ka dyan sa taas. So, meron tayong nasusukat na 11. Ay, bagong 11. Kabila ay 12.3. volts. So, medyo mababa yung kabila, 11 lang. Ano Yan, tama yung 12.3. 11. So, meron naman supply. Nagtataka ko bakit drop siya. So, baka may lost contact dito. Or sira yung itong diode natin. Nung chinik natin, kung hindi naman sira. Yung pipusing. Yan, wala talaga, diba? Kala ko na Okay naman yung diode natin. So, next natin, yan, resolder natin tong connection na to. Pati na rin yung diode. Mas masira masipti kaso kulang pala ng doon sa tulako. Yan, resolder lang natin to mga ka-G-Lovers. Yan, pagkatapos natin ito ma-resolder, siyempre check natin ulit yung voltahe. So, habang nag-resolder ako mga ka-G-Lovers, pa-promote ng channel ko. Kung bago pala kayo sa ating channel, please subscribe and pahit na notification bell
para updated kayo pag may bago tayong na-upload na video. So pahit na rin ng like button at sa ano nyo ito napapanood sa FB page, pa-share and pa-follow na rin. So bali kabit ko lang ulit, tapos check na natin kasi na-resolve na natin kung magkakaroon pa ba ng voltahe na. Yan, sinit ko lang yung multimeter natin. So ito yung AC side pa natin na galing transformer. Ito yung nagda-drop kanina. Almost wala nang voltahe talaga. So check natin ulit. So kita nyo talaga wala talaga siyang voltahe mga ka-J-lovers. So next natin ihang natin tong TD18 start, diba? Kasi may shorted dyan kaya nag-drop yung supply. Yan, hang lang natin muna to. So bali fast forward ko na lang muna mga ka-J-lovers para sa paghang na to, tapos check natin. Bali yung mga ka-J-lovers, chinik ko lang kung sumabit ba. Hindi naman sumabit. Pwede na tayo mag-check. Tingnan natin kung magdodrop pa ba. Okay, nakapower on natin. Tingnan natin kung magdodrop pa ba. .4 tumaas ng konti. Pero ganun pa din, drop pa rin 2.7. Meron rin supply ka lang napakababa mga ka-J-lovers. Yan. Yan, ayusin ko lang tong connection na to. So, yung diode naman mag-check tayo mga J-lovers. Titingnan natin kung may shorted ba sa diode. Baka may shorted kaya nagda-drop. Tapos nyan, pag walang problema sa diode, yung capacitor na may check natin. Hindi naman siya sumabit. Op. Ito lang isa sumabit. So ayusin ko lang itong isa.
So bali yan, hindi na sumabit. Pwede na tayong mag-check ulit. Yan, power on natin. Okay, check natin yung voltahe. Sa AC source tayo mag-check mga ka-G-lovers kasi nakahang yung diode. So meron tayo na-detect na 8.6 ang baba niyan. Kasi TD23 yung gagamitin. 11.4. Ba't ang baba nito? 11.3. Dahil meron naman voltahe ito, easy source niya, 9 volts ang baba talaga. Try natin naman, kabit natin ulit yung diode na hinang natin. Tapos sa capacitor naman tayo maghahang. I-check nga natin kung talagang tataas pa yung voltahe. So bali, tingnan nyo maigi mga ka-G-lovers. Check ko pa rin yung diode na nakahang. Baka kasi may shorted yan o may leak. Mukhang okay naman siya mga ka-G-lovers. Yan, kita nyo, wala naman nag-buzzer. Set natin to sa diode sign para sigurado tayo. So bali OL, balik na rin natin, dapat nasa 0.5. Okay, good. Next OL, balik din natin 0.5. Good. Ito naman 0.5, balik na rin natin OL. Okay, 0.5, balik na rin natin OL. So, ibig sabihin okay yung diode natin, walang problema sa diode natin. So next natin, kabit natin yung solda ng diode. Tapos sa capacitor naman tayo maghahang. Yan, balik lang natin yung connection ng diode. So bali ito naman, capacitor naman ihang natin. Tapos check natin ulit naman yung voltahe kung lilipat pa ba sa diode. Yan, bali hang lang natin muna tong capacitor na to, tapos check tayo. Yan, set lang natin yung multimeter natin. Okay. Yan, okay. So, hindi naman sumabit yung capacitor. Ang power off natin ulit. Hindi naman ay power on pala, hindi power off. So chinek natin 3 volts AC. So sa kabila ganun din. Check natin dito sa may DC na. So meron tayong negative 2.7 at positive 2.1. So, ibig sabihin, na-confirm na natin, nakahang na yung itong IC na to, nakahang na yan. Tapos yung diode kanina, check natin, okay naman, nakahang. Yung capacitor, hinang na natin, drop pa rin. May posibilidad sila itong transformer. Yan, may kalawang nga yan, oh. So dahil sira itong transformer, na-confirm na natin mga ka-G-lovers, pwede natin yan i-resolder. So may option tayo para maayos natin to. Pwede natin i-rewind yan, baklasin natin, baka nagbitaw lang yung connection niya, kaya wala siyang supply, or pwedeng nasira din siguro, or gagawa na lang natin ng paraan para mapatunog natin to. So yan yung mga option natin na pwede natin gawin. So ang gagawin ko lang siguro ay gagawin ko ng paraan to para hindi na ako magbaklas ng transformer, kasi ang hirap din na mag-rewind yan. So hindi natin masyadong ang kabisado yan. So, ang gagawin na lang natin, sige, gagawa natin ng paraan para mapatunog natin to.
Yan. Naikabit na natin yung mga tinanggal natin mga ka-G lovers, yun lang natin. So next natin, gagawa natin ng paraan. Bale ito mga ka-G lovers, kumuha ko ng 1 ampere. So, pwede rin 2 ampere dyan na 12 volts. So sabi na may-ari, hindi nyo naman ginagamit yung yan ditong surround. Okay lang na kahit mababa yung amperahe na gamitin natin. So, importante matrigger natin yung tune control natin, yung GRC4558 para tumunog to. So, ilalagay natin yan dito. I-check nga natin muna nga. So, aalamin natin kung hindi siya magda-drop. So, ito na yung gagamitin natin. So, pwede natin gamitin na 15 volts dyan din. 015, 16, 016. So, ang gagamitin ko 12 012 kasi yung nakalagay dito ay 12 din. Papakita ko sa inyo, 12 din yan nakalagay dyan sa transformer. So bali yan mga ka-G lovers, tingnan nyo maigi. Yung power supply nito ay 37 volts, 037 volts para sa main. Tapos sa tone control ay 12 012. Kita nyo 12 012. Tapos may 9 volts. So ito titestingin nga natin. Yan. Ito yung center tap natin sa gitna yan. Tapos itong dalawang red ay ito yung 12 and 12. So magkagilid-gilid din yan. Tapos i-check natin kung magkakaroon na ba ng output yung voltage regulator natin na 7808 kung meron ng 8 volts na DC, positive and negative. So pag nagkaroon nga, so ibig sabihin talaga tama yung diagnose natin o tama yung hinalan natin na transformer talaga yung problema. So pag no choice ka na, so ayaw mo naman mag-backlash ng transformer, ito na lang yung gagawin natin. Ginawa natin ang paraan. So dati meron na akong ginawa nitong video, so inulit lang natin. Sa mga hindi pa nakakaalam, so hindi pa nakakita, ganito yan yung gawin natin na paraan. So at least meron kayong idea. Yan. Tapos separated muna natin na i-plug in to. Hindi muna natin ikakabit dyan sa amplifier. So gagamit tayo ng AC cord o pansaksak muna dito para ma-plug in natin sa kuryente para matest natin kung meron na bang output na DC sa regulator. So kabit lang natin to. Sa bali gitna ay 110. Dito tayo sa gilid-gilid 0N 220 volts. So may guide naman yung transformer na yan. Tamagawa yung brand na yan. So may guide naman yan mga ka-G lovers. Siyempre lagyan natin ng tape para sigurado tayo hindi tayo makakuryente. So yan. Kabit lang natin yung isa pa. So sana nasusundan yung mga bawat ginagawa natin para at least meron kang idea paano natin siya gawin. So bali yan mga ka-G lovers, tapos na natin siyang i-tape. So next natin ay magte-test voltage na tayo. So importante plug-in ko muna siya tapos check tayo ng voltage. So hanapin ko lang yung position ng multimeter natin para makita nyo naman. Okay na siguro dyan. So pa-plug in ko na lang. Ito plug-in na natin. So check natin itong filter capacitor. So meron tayong 14 volts negative. So baliktad rin natin yung multimeter natin. Baliktad kasi dapat ang black ang naka-common. Meron tayong positive 14.6. Sa kabila ay negative 14.7. So okay na yung supply natin. So next dito tayo sa DC natin na papuntang tone control kung meron na bang 8 volts. So meron tayong negative 8 volts 0.1 yan. Tapos 8.1 din. Positive 8 volts. So okay na yung supply natin. So next natin, hanapan natin ng position to. Tapos kabit na natin. So hanapan ko muna to ng position mga ka-G lovers. Tapos pakita ko sa inyo kung paano natin siya ginawa. Yan, tingnan nyo yung regulator na ginamit ay talagang 7808.
ilapit natin yung camera. Itong cable. Pero nakalagay sa board ay- Ni Manong itong Yan, 7808, 78. 05 pala to. cable. Ay 08 o 08 yan. 7808 sa kabila ay 7908. Kaya 8 volts supply siya. Manoy sa cable pang lock. Sa So, dulo. next natin, Ugwa. gagawan ko ng paraan to. 15. So, papakita ko na sa inyo pag nakabit ko na. So, balik dito ko na siya tinap sa lampas na ng switch para pag switch off natin, naka-off din siya. Pag switch on natin, naka-on din siya. So, yan, dyan ko na siya kinabit sa holder na yan. So, bakal naman yung ilalim niyan, kaya walang problema. Yeah, fix naman siya, hindi siya gumagalaw. So, kinabit ko na sa connection niya. Yan. Yan, ganyan yung design natin ginawa. So, kabit lang natin tong DC na to. Yan, source papunta na yan tong control. So, testingin nga natin para malaman natin mga ka-G-Lover. Siyempre, testingin natin. Okay, play na gina natin. Ay bago pala yan, mamaya ano ko na lang to, lalagyan ng tape. Yan, lalagyan natin ng tape. Siyempre, hindi natin kakalimutan lang yan ng tape yan. Delikado yan eh. 220 yan mga ka-G-Lovers. So, yan pala yung pull tayo ng transformer na. Yan, sinasabi ko sa inyo, pinakita ko sa inyo. Mayroon tayong 37 volts, 0 37 volts para sa main. 12, 0, 12 para sa tone control. Tapos 0 to 9 na hindi ko alam kung para saan yan. Tapos yung 5 volts yan. Para pala sa radar yan. Kasi may regulator tayo na 7805 pala para sa player pala yan. Okay. Next ay testing natin. Pag pinawer on mo siya mga ka-G-Lovers, umiilaw na tong indicator. Ito yung sinasabi ko sa inyo, hindi umiilaw. Yan. Patugtugin natin. Inside your mind, I've seen the post. You miss me and it's So okay na ito mga G-Lovers. Thank you very much. Lagi nyo pagsubaybay sa ating channel.